Good day, sir. My name is Carl Lauro Castillo from Block 3B. So today, I will demonstrate the curse output subnetting of network. Uh, Based on the given topology, OpenCam and audible voice. So let's start. Mm, this is the topology. First, may makikita tayong router, CR1, R2, R3. And uh, and uh, meron din tayong mga PC, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 and 6, and switch router. Now let's proceed in the VLSM subnetting table here. First, let's identify the number of hosts, HN devices. First, let's start with uh, the highest number of number number of hosts, then pababa. Uh, as you can see here in topology, CPC6, which is yung number of hosts niya is 900. Ito yung pinakamataas. So, lagay lang natin dyan, 900. Next is si PC1. Yeah, PC1 na may 765 hosts. 765. 765 hosts. Then, next is si PC2. Where's PC2? Yeah, 350. 350 hosts. Next is si PC4 na may 150 hosts. 150. Next is sunod kay 150 si PC5 na may 125 hosts. 125. Next, for the last, si PC3 na may 50 hosts. At dito naman sa tatlo is si router na. Ang lalagay natin is 2, which is given. Hanggang lang natin 2. Next, yung network address naman tayo. Para makuha to, yung nasa gitna ng tatlong router na to, si R1, R2, R3, itong 192.168.0.0, ito na yung pinaka default. So lalagay natin siya dito, 192.168.0.0. Yan. So para mapag-proceed na tayo sa susunod, para makuha pala tong susunod na first usable IP address, which is 192.168 0.1. Para makuha ito, mag-add lang tayo ng
one number sa pinakadulo. Ito. Nung una is 0 siya. Pero dito, nag-add tayo ng 1. Kaya, naging 192.168.0.1. Next is, yung naman tayo sa CDR. Para makuha to, let's say, i-identify natin yung number of hosts, which is 900 hosts, para makita natin yung CIDR or CIDR sa last activity natin here. Hahanapin lang natin yung pinakamalapit na number of hosts dito. At yung malapit dito is si 1022 hosts, which is yung CIDR niya or CIDR is /22 /22. Then at sa theta naman, makikita rin dito here, yung tetang nakalagay dito is 0.0.4.0. So lalagay natin 0.0.4.0. Next naman natin is si broadcast. Para makuha si broadcast, before natin makuha itong last usable IP address and broadcast, kailangan muna natin mag-add ulit ng network address dito. Si 765 hosts at yung kanyang IP network address is 192.168.4.0. Since meron na tayong network address, pwede na tayong maglagay dito sa broadcast. Yung gagawin lang natin is babawasan lang natin yung nilagay nating network address. Saan na ba yun? Kung yung IP address nitong 765 host is 192.168.4.0, ang lalagay naman natin dito is 192.168.3.255. And then yung last naman na last usable IP address is babawasan lang natin yung broadcast address. Copy lang natin to para hindi na natin to type. Yan, 192.168.3.254. Yan, ngayong meron na tayong kompleto na natin tong number of hosts, tong 900 hosts.
Ah, ganun lang yung gagawin natin dito. Sunod-sunod. Mm, next, yung first usable IP address nitong 765 host, which is mag-add lang tayo ng isa, 192.168.4.1. Then sa CDR naman niya is 22 din, slash 22 dahil malapit. Next is para din ng theta 0.0.4.0, para makuha tong last broadcast. Ganun yung gagawin natin. Maglalagay lang tayo dito sa 350 hosts ng network address niya. Ang network address niya is 192.168 dot, kapit na nga lang natin yan, dot 8.0. Yan. Ngayon, meron na tayo niyan. Pwede na tayo maglalagay ng broadcast address, which is 192.168 dot 168 dot 7 dot 255. Then last usable ano nyo naman is 192.168.7.254. Ngayon, tuloy-tuloy lang to. Paulit-ulit. First usable is ngayon, nakapaglagay na tayo. Ang next na gagawin natin is dito sa router. Mamaya na natin to kukunin yung broadcast. Yung IP network address nito is 192.168.11.192. Tapos ito naman sa ngayon nakuha na natin tong itong router, yung network address nya. Pwede na tayo maglagay sa broadcast, which is kanyang broadcast is 192.168.11.191. at dito naman sa last usable address nya is 192.168.11.190. Next, lagyan lang natin tong dalawa ng network address. 192.168 dot 196 itong last is 192.168 at 200.
Before, kailangan pa pala natin ng isang network address. Isa pa. Yan. Para naman dito siya sa broadcast natin mamaya. 192.168.11.204. Yan. 11. Ayan. Ngayon, pwede na tayo maglagay sa ating first usable. Ang ating first usable is 192.168.11.193. At ang ating CDR, which is 30 na to, /30. Ganun na rin to, itong dalawa pa na router, 30/30. Syempre yung theta nila is 0.0.0.4, 0.0.0.4, 0.0.0.4, 0.0.0.4. Yan. Yung ito naman tayo sa persisable address nila is 192. 192.168.11.197. Then dito naman is 192.168.11.201. Yan. Ang kukunin natin is itong broadcast nila. Ang broadcast naman nitong router na to is 192.168.11.195. Then yung kanyang last usable IP address is 192.168.11.194. And then dito naman kanyang broadcast is 192.168.11.199. And kanyang last usable IP address is 192.168.11.198. And dito naman tayo. Kaya naglagay ako ng isa pang network address dito is para dito sa ating last router, lalagyan ng broadcast and last IP address 192.168 dot 11.203. Ang kanyang last usable IP address is
192.168.11.202. Yan. Ngayong tapos na tayo sa VLSM subnetting table. Uh, Lilipat naman tayo sa addressing scheme. May dito makikita natin may R1, R2, R3. Dito sa interface may makikita tayo dito. Tulad dito sa router 1. Where's the router 1? Yan. Meron tayong fast ethernet 0 na nakalagay. Fast ethernet 1. May serial port 0 and serial port 1. So lalagay lang natin dito is serial ethernet 0. And next natin is fast ethernet 0 what? Then ano yan, serial port 0 SE 0/0/0 then SE slash 0/0/1. Ayan. Lagyan lang natin dito sa router 2. May fast ethernet 0, fast ethernet 1, serial port 0, serial port 1. So lalagay natin fast ethernet 0, fast ethernet 1, copy na lang natin. Sa router 3 ganun din, fast ethernet 0, fast ethernet 1, serial port 0, serial port 1, 0, fast ethernet 1, fast ethernet serial 0, port 0, serial port 1. Sa R1 pag sinabing DCE ang gagamitin natin dito is yung first usable IP address. Yung sa fast ethernet 1, fast ethernet 1, PC5 okay, gets. Yeah. So dito pa muna tayo pala sa fast ethernet 0, C350 host, which is yung first usable address niya is 192.168.8.1. So
ito yung lalagay natin. Copy natin yan. Dito natin siya ilalagay. At yung subnet mask naman nito, makikita natin dito ulit sa ating last activity. So, para makuha natin yung subnet mask, kung ano yung CDR ng CIDR ng 350 host, which is /23, hanapin lang natin siya dito. So ang kanyang subnet mask is 255.255.254.0, which lalagay lang natin 255.255.254.0. Then ganun din sa fast ethernet 1 tayo. Fast ethernet 125 host. Yeah. Ito 192.168.11.1, copy lang natin, paste dito. Yan. Ganun rin lang gagawin natin yung subnet mask, makukuha natin dito sa last activity. Yung fill in the subnet table, kanyang subnet mask is 255.255.255.128. 255.255.128 sa serial port 0. Serial port 0. Ang kanyang serial port 0. Anong route? Serial port 0. Yeah, ito yung kanyang IP address. 192.168.11.193. So copy lang natin yan, then paste. Then yung kanyang subnet mask is 255.255.255.252. So 255.255.255.252. Yan. Tapos dito naman sa serial port 1 with serial port 1, which is nakalagay dito is yeah, kailangan natin lagay siya. Nakalagay dito na kanyang serial IP address is ito 192.168.11 11.201. This copy lang natin to, paste. Then ang kanyang subnet mask is 255.255.252. Tama. 5.252. Ngayon tapos na tayo sa router 1. Sa router 2 naman tayo. Router 2. Fast ethernet yeah. Dito sa DCE yung kanito
Yeah, ang kanyang fast Ethernet sa router is 192.168.0.1. Yeah, ito. Copy lang natin siya. Paste. Then, kanyang subnet mask is 255.255 dot 252.0 dot 252.0. Then, sa fast Ethernet 1, si PC4. 192.10.1. Yan. Si 150 host. Copy lang natin yung paste. Kanyang fan is 255.255.255.255.0. Sa serial na port 0. Serial port 0 is 192. Ito 192.168.11.193. Yeah, then kanyang subnet mask is 255.255.255.252. Same lang sila ni subnet mask ng serial port 1. Ang kanya itong IP address naman ito is 192.168.11.198. Yan. So, dahil ano na naman sila, para sila dito ng CIDR, kaya parehas lang sila ng subnet mask. R3. So, R3 tayo. Fast Ethernet 0. 192.168.0.1. 192.168.0.1. Yung subnet mask is 255.255.252.0, 255.255.252.0. And then yung fast Ethernet naman niya, fast Ethernet 0 ay 1 este. Nalilito na ako. Ang kanyang subnet IP address is 192.168.11.128. I mean 129 pala. Ayan. Copy lang natin. At yung kanyang subnet mask is 255.255.192. Wait, kulang pa pala ng isang 255. 255. Excuse me.
Dito naman tayo sa ano, serial port 0 sa router 3. Kanyang IP address is 192.168.11 dot ay 11.192.7. Yan. Then sa ano nyo naman, 255.255.255.255.252. Copy ko na lang to dahil same lang naman sila nitong serial port 1. Yeah. Dito naman tayo. Kanyang IP address is 192. Oh, wait lang. Ay, ito pala. Itong where's the serial port 1? Ito. Itong serial port 1 DTE. Ang gagamitin natin dito is yung last usable IP address, which is yung last usable IP address niya is ito 192.168.11.02 ay 202. Yan. Ngayon tapos na tayo kay router 1, 2, and 3. Sa PC naman tayo. Since wala tayong PC 0, PC 1 to 6 lang ang meron, lalagay lang tayo dito ng NA. NA. Ayan. Sa PC1 tayo. Si PC1, ang kanyang host PC1 is 765. Ang lalagay natin dito na IP address niya is 765. Itong last usable IP address niya, which is 192.168.7.254. Then yung kanyang subnet mask 255.255.252.0. Dito naman sa default gateway niya, wait lang, ang lalagay natin is itong first usable IP address niya, itong 192.168.4.1. Ang gagawin natin, paulit-ulit lang tulad ng ginawa natin. PC2
192.168.9.254. Ito yung subnet. Mask is 255.255.254.0. Kanyang default gateway is 192.168.8.1. PC3 192.168.11.190 255.255.255.192 192.168.11.129 192. Kanyang naman dito P4 192.168.10.254. Ang kanyang subnet mask is 255.255.255.0 255.255.255.0. Kanyang default gateway is 192.168.10.1 and PC5 192.168.11.126. Kanyang subnet mask is 255.255.255.128. Default gateway is 192.168.11.1. PC6 is kanyang IP address is 192.168.3.254. Kanyang subnet mask is 255.255.252.0. Kanyang default gateway is 192.168.0.1. Ayan. Now that tapos na tayo sa ating course output subnetting table, nagawa natin lahat. Nagawa natin tong network address. Ito yung default IP network address niya. Para makuha natin yung first usable IP address niya is nag +1 lang tayo. Then kaya natin nakuha tong CIDR niya dahil dito sa last activity natin. Binase natin dun sa number of hosts na binigay dito sa course output at sa kung anong malapit na number of hosts dito sa last activity. Kaya nakuha natin tong /22. Then yung theta dito rin natin nakuha. Then yung ano naman, itong broadcast, nakuha natin siya dito bago natin makuha yung broadcast. Kailangan mo natin maglagay ng
network address. Tapos ibabawasan siya, magma-minus 1 tayo dito. Ah, para naman makuha naman natin itong last usable IP address, pag ma-minus 1 ulit tayo. Yan. Ayun lang po. Sana po is may magets kayo, maintindihan sa aking demonstration ng course output subnetting table. Have a good day po, sir. Goodbye.